awit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Sa atin pong pagdiriwang ng kapistahan ng pagdadala kay Jesus ng Panginoon sa templo, or presentation of the Lord Jesus Christ, tayo pong lahat ay inaanyayahang i-recognize ang kanyang presensya sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Siya ang ating Panginoon, siya ang ating tagapagligtas na ating dinadakila at sinasamba sa pagdiriwang ng banal na misa. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at mga intensyon ng mga nagpamisa ngayong oras na ito, ipinagdadasal din po natin ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga nawawala ng pag-asa sa buhay, ang lahat ng mga nag-i-struggle, lalo na sa pang-araw-araw na pamumuhay.
kasama na ng ating pagdarasal sa intensyon ng Santo Papa, intensyon ng Arsobispo ng Lipa, at intensyon po ng buong simbahan ng Pilipinas. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniluluhog namin sa iyong dakilang kamahalan, na katulad ng iyong anak na naging hindi naiba sa mga tao, at ngayon dinala sa iyong banal na templo, kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo. Sa pagtitipong ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na iyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay niyong sugo at ipahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilo at ginto. Sa gayon, magiging karapat dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya.
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na itinuturing ng Diyos ay tao. Naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat. Naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya'y may tinukso at nagbatak, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang inyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil, at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Bago ko po ibahagi sa inyo ang liham pastoral ng obispo ng Pilipinas o nabunga ng kanilang pagpupulong, may ilan lang po akong ibabahagi sa inyo for your information and guidance. Sasamantalahin ko po ang pagkakataong ito upang i-communicate sa inyo ang ilang mga pagbabago na nakikita ninyo dito sa Pambansang Dambana. Una po ay tapos na ang ating toilet. Matagal na ninyong hinihingi iyan. Sa page namin, nakikita namin lagi, kailan nyo ipapagawa ang toilet ng Pambansang Dambana. Ang pangit na, ang baho na, ang haba na ng pila, at ngayon po ay gawa na. Yan po ay dahil sa tulong ninyo at para sa inyo, kaya iingatan ninyo, aalagaan ninyo. Pag hindi nyo inilagaan, edi kayo din ang magdurusa. Huwag huhulugan ng mga sanitary napkin. Unang araw pa lang, nung buksan yung toilet na yan, nagbara na kaagad ang isa. Bakit? Ay may nakabara na sanitary napkin. Huwag naman po. Hygiene ang tawag diyan. Merong tamang lalagyan para diyan, kaya inyong iingatan. Sa mga susunod pong buwan, asahan pa ninyo ang mga renovations na gagawin natin dito sa Pambansang Dambana ayon sa pamantayan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines bilang nagnanais tayong maging international shrine. Re-renovate natin ang belfry, palalawakin pa natin ang karsada, para pagpasok ninyo ay maluwang at hindi congested. At siyempre yung ating parking area, atin pa ring palalakihin. Ganon din po ngayong taon, pwede na po kayong magtirik ng kandila dyan nang walang anumang hinihingi sa inyo. Pero kung gusto ninyong magbigay, wala naman pong masama. Kasi yan po ay amin ding inaangkat para sa inyo. Ang ibig ko lang pong sabihin, hindi dahilan ang kawalan ninyo ng pera para hindi kayo makapagdasal at makapagtirik ng kandila sa pagpunta ninyo dito sa Pambansang Dambana. Ganun pa man, marami pong salamat sa mga patuloy na tumutulong at nagbibigay ng donasyon para sa kandila dahil yan po naman ang ginagamit natin para makaangkat tayo ng kandila na inyo namang ginagamit bilang instrumento ng pagdarasal. Hawak ko din po itong black folder na ito. Ano po ito para sa inyong kaalaman? Ito po yung mga inihuhulog ninyong mga sulat, donasyon, or envelope na nahingi kayo ng mga petitions or prayers, ang inyong mga pangalan. Ito po ay isinasama namin sa bawat misa. Kaya po ito ay nakalagay dito, kada oras. Sa oras na ito ay makikita po yung mga prayer petition na iyan. At yan po ay lahat ay nakasama dito sa block na ito. Oras-oras. At bukod doon, sa isinasama natin sa intensyon sa banal na misa, yun pong every hour, yung every 6 p.m., 7 p.m. po pagka Sunday, na holy hour, kasama po doon yung inyong mga isinusulat sa sobre. Binabasa po namin iyan. At kayo ay lahat ay ipinagdadasal. Kaya kami nag-aanyaya sa inyo na kung kayo ay may debosyon sa banal na Eucharistia, lalo na po
sa Blessed Sacrament, pwede kayong lumahok sa amin kada alas 6 ng hapon para sa pagtatanod ng 1 oras. Pagkalinggo, alas 7 ng gabi, kasi po, may misa pa tayo ng alas 6 bilang pananalangin at debosyon na rin sa banal na katawan ni Kristo na nasa banal na Eucharistia. Sa pagkakataon pong ito ay babasahin ko po ang Tagalog and abridged version ng liham pastoral ng Obispo ng Pilipinas on the Feast of the Presentation of the Lord. Ang title nito ay, May Pag-asa Pa Ba? Minamahal na bayan ng Diyos, sa ika-129 na plenaryang pagpupulong ng CBCP, kami ang inyong mga obispo ay nagsagawa ng sama-samang pagkilatis sa kasulukuyang mga realidad na nakakaapekto sa ating bansa at tinatanong sa mga Pilipino, may pag-asa pa ba? Umaasa laban sa pag-asa. Roma chapter 4 verse 18. Ating nararanasan ang pagkabigo at pagdurusa sa harap ng mga sumusunod. Sa larangan ng moralidad, may nakababahalang kalituhan, kawalan ng malasakit, kawalang interes, kawalang kakayahan at pagkawala ng kamalayan sa kasalanan. Sa ekolohiya, patuloy tayong nagdurusa sa epekto ng mga sakuna at trahedya dahil sa mga climate emergencies. Nitong nakaraang taon, nitong Nobyembre, sunod-sunod na bagyo ang tumama sa atin. Isa po sa biktima niyan ay ang Pambansang Dambana. Nasira po ang tulay ng Pambansang Dambana. Sa larangan ng ekonomiya, ang pagtaas ng kahirapan na makikita sa pagtaas ng kawalan ng trabaho or unemployment at presyo ng mga bilihin, ang mayayaman ay lalong yumayaman, ang mahihirap ay lalong naghihirap, at ang makapangyarihan ay lalong naging makapangyarihan. Sa larangan ng politika, ang kahiyahiyang maling paggamit ng pondo at resources ng bayan, ang mga pagbabago sa pambansang budget, at ang mga programang kontra kahirapan na nagtataguyod ng kultura ng patronage at pamamalimos. Ang popularidad, dynasty at patronage ay muling ginagamit, ginagawang negosyo ng pamilya ang politika. Sa larangan ng seguridad at international na usapin, nanganganib ang ating soberanya at pambansang seguridad. Sa larangan ng komunikasyon, ang kasinungalingan, maling impormasyon at disinformation ay ginagamit bilang sandata laban sa katotohanan. Sa larangan ng pamamahala, nagtataka tayo kung may checks and balances pa ba. May pag-asa nga ba? Kanino tayo lalapit? Suriin natin ang ating mga sarili at tahakin ang landas ng personal, institusyonal at eklesyal na pagbabago upang muling matuklasan ang pag-asa. Ito ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng taon ng Jubileo. At ang pag-asa ay hindi nagbibigay ng kabiguan, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso. Roma chapter 5, verse 5. Sa pinakamadilim at pinakamabigat na kalagayan ng ating bansa, nakikita natin ang pag-ibig na tumatago sa kadiliman at nagpapakita ng mga sinag ng pag-asa. Sa mga lider na may prinsipyong nagtataguyod ng mabubuting pamamahala, sa idealismo ng mga kabataan at responsabling mamamayan na hindi ipinagbibili ang kanilang idealismo at pagmamahal sa bayan, sa kusang pakikipagtulungan ng mga NGO,
civic at religious organization sa pamahalaan sa panahon ng mga sakuna at kalamidad, sa mga lokal na inisyatibo at sa pagsisikap na magbibigay kapangyarihan sa mga komunidad para sa pagbabago, sa mga leader sa pamahalaan, relihiyon, uniform services at civic organizations, at mga karaniwang manggagawa na tapat sa paglilingkod kahit walang pagkilala o gantimpala, sa mga responsabling gawain ng negosyo na naglalayong protektahan ang kalikasan at paglingkuran ang mga nangangailangan, sa mga handang isakripisyo ang kanilang reputasyon, maging ang kanilang buhay upang labanan ang katiwalian at ipaglaban ang katarungan, sa diwa ng katatagan ng mga Pilipino at sa mga naghahandog ng kanilang sarili para sa tapat na paglilingkod. May mali, ngunit kasabay nito ay ang panawagan na may magagawa at dapat gawin sa ating mga sarili, sa ating kapwa at sa ating mga institusyon. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin. Roma chapter 5, verse 5. Nararamdaman natin ang mga sugat ng pagdurusa at pagkabahala at tila pagkaparalisa na humihila sa atin patungo sa hukay ng kawalan ng pag-asa. Sa taon ng hubileo ng pag-asa na ito, sama-sama nating pinapahalaga ng kaloob ng pag-asa na pinasisiklab ng banal na Espiritu. Ang pag-asang ito ay hindi simpleng optimismo o positibong pakiramdam. Ito ay mga kislap ng kaloob ng pag-asa na nagmumula sa banal na Espiritu na naguudyok sa atin na kumilos. Ang anumang pagkilos ng pag-asa ay nagmumula sa banal na Espiritu. Hayaan nating muling mapasiklab ang pag-asa sa ating kalooban. Nananawagan kami sa lahat ng mga lider habang mataimtim naming ipinapaalala sa aming mga sarili na huminga ng diwa ng katapatan sa paglilingkod na naaayon sa Diyos. Huminga ng transparency at accountability. Nananawagan kami sa ating mga kabataan na ibahagi ang inyong isang balahibo upang maging pakpak para sa isang mas magandang mundo. Manindigan para sa pagbabago at responsabling pamumuno para sa kasalukuyan at hinaharap ng ating bansa. Nananawagan kami sa ating mga mananampalataya, sa pamahalaan, sa negosyo, sa mga pampubliko o relihiyosong komunidad, na maging saksi sa ating mga Kristiyanong pagpapahalaga at katapatan at konsensya. Ang pag-asa ay hindi sapat magpatalo sa takot at kawalan ng pag-asa. Ang kawalan ng pag-asa ay maaaring magparalisa at magpaalipin sa atin. Ngunit ang pag-asa ay nagbibigay sa atin ng tama, ng tapang at kalayaan. Huwag sana tayong susuko sa isa't isa at sa ating bansa sapagkat hindi sumusuko ang Diyos sa atin. May pag-asa, at pinapayuhan tayo ni San Pablo. At huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon tayo ay mag-aani kung hindi tayo susuko. Galatia chapter 6 verse 9. Sa espiritual na revolusyong ito ng pag-asa, sama-sama tayong maglakbay sa paglalakbay ng pag-asa tungo sa kaharian ng Ama. Ipanalangin natin kasama ni Papa Francisco, naway ang iyong biyaya ay magbago sa amin upang maging mga walang kapagurang tagapaghasik ng mga binhi ng Ebanghelyo. Papa Francisco, panalangin sa Hubileo. Ipinagkakatiwala natin ang ating paglalakbay bilang sambayanang Pilipino, kasama ang ating mga pagdurusa at mga pangarap sa ating mapagmahal na Inang Maria, ang ina ng pag-asa, upang samahan at gabayan niya tayo habang sinusunod natin ang landas ni Jesus, ang ating Panginoon. Amen. Para sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines,
Pablo Virgilio Cardinal David, Obispo ng Caloocan, Pangulo ng CBCP. Tayo pong lahat ay magsitayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos na mga kapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may 3 araw, nabuhay namang muli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay namang muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, magkaisa tayo bilang sambayanan sa pagdulog natin sa ating Diyos amang mahabagin upang hingin natin ang mga biyaya at pagpapala na magbibigay sa atin ng kaligtasan. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Ang kaligtasang inilalaan ng Diyos sa kanyang mga nilikha ay may taimtim nawang may pangaral ng banal na Papa ng lahat ng mga obispo at pari na siyang gumagabay sa kabuuan ng simbahang katolika. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Masigasig nawang tupdi ng mga lider sa mga bansa, sa sanlibutan, ang tungkulin nilang maakay ang sangkatauhan sa buhay na puno ng kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Mabigyang aliw nawa ng Diyos yung mga taong dumaranas ng pagdurusa at pasakit sa tulong ng mga kapwang naglalaan ng sarili sa pagkalinga sa mga nangangailangang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Maging punlaan nawa ng matibay na pananampalataya ang ating mga tahanan na bumubuo sa ating parokya at maging handa nawa tayo sa paglilingkod at pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Pagpalain nawa ng Diyos yung mga nagtalaga ng sariling buhay sa Diyos sa kanilang naging pagtugon bilang mga pari, relihiyoso, relihiyosa at nagtalaga ng buong buhay sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Amang makapangyarihan, magkaroon nawa ng katuparan ang inilihad naming mga panalangin at ihatid nawa kami ng iyong pagpapala na makapiling mo sa iyong kaharian sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Hanggang sa paglawan ng araw, ang
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyong paghahain ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Niloob mong para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay mahihandog ang tupang maamo at walang bahid dungis. Si Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy dinadala sa iyong templo ang anak mong dati ng iba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang ipinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kaya lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ililong sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa.
Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy nagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sinangalan
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng pakikinabang, naway mapa sa aming lubusan ang iyong kagandahang loob, na kinamtang ganap ni Simeon nung matupad ang kanyang inaasam, na huwag munang mamatay hanggang hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring aming makamtan ang maling maliw, ang walang maliw na buhay, sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtagpo, sa aming Panginoong Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po natin dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhay. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang na Espiritu, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto, at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay namang muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections na nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, tayo pong lahat ay naanyayahan sa isang dinner concert for a cause na pinamagatang Love Beyond Time, a musical journey with Vince Conrad, nagaganapin ngayong February 23, 6 p.m. sa Provincial Capitol Compound, Batangas City. Ang programang ito ay may layuning makatulong sa pagkakaroon ng Apex Scholarship Program at Apex Community Projects,
Ang mga ticket po ay available sa ating opisina. Ikaapat, ngayon po ay taon ng hubileo sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana bilang isang Jubilee Church. Kayo po ay naanyayahan naming magpatatak na inyong Pilgrim's Card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook na available sa ating opisina. Nakapaloob din po dito ang kahalagahan ng pagdiriwang ng taon na hubileo, ang paliwanag tungkol sa indulhensya plenaria at ang mga panalangin kay Padre Pio. Halina't ating suportahan ang gawaing ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon na hubileo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 11 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin po natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ngayon po ay presentation of the Lord. Babasbasan din po natin ang mga kandila na inyong daladala. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalalo niyang kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay pinanggagalingan ng lahat ng kaliwanagan. Ang liwanag na tatanglaw sa lahat ng mga bansa ay iyong ipinakita ngayon sa banal na si Simeon. Gawin mong banal at basbasan ang mga kandilang ito na hawak-hawak ng mga bububuo ng iyong sambayanan. Sa aming pagdadala rito, kami naway marapatin mong umawit ng pagpupuri para sa simbahan, para sambahin ang ngalan mo sa aming paglalakad sa landas ng iyong kabutihan. Kami naway loobin mong sumapit sa di magmamaliw mong liwanag sa Jesucristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasabi ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nananawagan po, anong